ang gagawin natin ay i-share ko muna sa inyo yung mga natutunan ko or nalaman ko sa sarili ko during this quarantine na pwede ko palang gawin siya sa bahay. So ngayon, magsisimula tayo sa pagtatanim ng halaman. So, mamaya makikita natin kung paano ako magtanim ng halaman. A few moments later. At ngayon, nandito tayo sa aming munting halamanan. At kung makikita nyo, marami din kaming iba't ibang uri ng halaman dahil ang nanay ko ay mahilig din magtanim ng halaman. So, kaya ngayong quarantine ay na-inspire akong magtanim din ng halaman. At ang ating unang itatanim ay ang Dracena. So, ito siya guys. Ngayon, ang Dracena daw ay sinasabi na nagmula sa bansang India. At ito ay mas kilalang lily bamboo or lucky bamboo dito sa Pilipinas. At ito din ay merong 120 species na umaabot sa taas na 2 to 3 feet. At ngayon, magsisimula na tayong magtanim ng halaman. So, ang una natin gagawin ay maglalagay tayo ng kalahating lupa sa paso. At kung nakikita nyo naman, ang paso dapat ay may mga butas sa ilalim para kung sakali man didiligan yung halaman is may paglalabasan siya ng tubig at hindi siya malulunod at mabubuhay pa siya ng matagal. Ito na yung ating itatanim na halaman. Sa ating pagtatanim ay kailangan din nating maging maingat sa pagtatanim nito at kailangan siguraduhin din natin na yung ugat ay hindi mapuputol dahil may tendency na pag naputol yung ugat ay maring hindi na siya tumubo. At kailangan din sa ating pagtatanim ay siguraduhin natin na yung lupa ay compatible sa ating itatanim na halaman at hindi yung mga mababato. Yan. So ngayon, ito na yung ating itinanim na halaman. At ngayon, ilalagay na natin siya dito. Ng ating mga halaman ng panibago at meron naman tayong papatubuin. Ay, napalakihin! Bukod sa pagtatanim ng halaman ay natutunan ko rin ang paggagawa ng puto. At narito ang ilan sa ating mga kailangan o kasangkapan sa paggagawa ng puto. Narito ang all-purpose flour dahil ito ang pinaka-main or pinakakailangang ingredients sa paggagawa ng puto. Meron din tayong baking powder. Baking powder ay pampalsa. Meron tayong evaporada milk. Cheese. Dahil ang gagawin natin ay puto cheese. Puto cheese! Itlog. At mantika dahil wala kaming butter. So, ginagawa mo. Ipapakita ko sa inyo ang paggagawa ng puto cheese. Una, ilalagay natin ang all-purpose flour. Ito ay 2 cups of all-purpose flour. Lalagyan din natin siya ng 2 tablespoons of baking powder. And then, i-mix natin siya. Mix evenly. Kailangan mix na mix siya. And ngayon, ilalagay naman natin ang itlog. Yan. So, habang nilalagay natin yung itlog, hahaluin nyo pa rin siya. Tapos, ilalagay natin yung gatas. Ito na, ilalagay natin yung gatas. Tapos, lalagyan din natin ng asukal. Tinatawa. Yan, sahalo-haloin natin.
ilalagay naman natin ang mantika. So, after nating i-mix lahat yung ingredients, lalagyan naman natin yung molding cup nila ng butter or mantika para hindi kumapit yung puto. So, after nating malagyan ng butter or mantika yung cup niya, pwede na nating i-transfer yung minix nating mga ingredients gamit ang 1/8 cup or 31 ml. So, para sa ating part 2 ng pagluluto, nandito tayo ngayon para magpakulo na ng tubig. Para mamaya, ilalagay na lang natin yung mga ginawa natin. So, habang naghihintay tayo na kumulo yung tubig na nilagay natin kanina, magagayat muna tayo ng cheese para panlagay sa ibabaw. So, ngayon, kumukulo na yung tubig at ilalagay na natin yung mga nilagyan natin kanina. So ngayon, after 3 minutes, i-check na natin kung okay na ba yung nilagay nating cheese kanina. Yan, so okay na siya at pwede na natin siya ngayong tanggalin.